Magandang gabi po sa inyong lahat, Filipinos sa Great Britain. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa mansulok ng daigdig. Kayo naroon ngayon, Kapinoy. Ito po ang inyong kaibigan, Joe Galvis Garza, na laging nagsasabing naway lagi kayong pagpalain ng ating poong may kapal sa mansulok ng daigdig. Kayo naroon. Ang good advice, the words of God, ay patuloy po ninyong mapapakinggan o mapapanood sa dalawang fanpage natin sa Facebook. Ipakitype lamang po ang Global Filipino Radio UK o Turismo Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas fanpage sa Facebook, at i-click lamang po sa bandang kanan sa itaas ang Ustream Live, ganun din sa Internet Explorer, Google, Yahoo at MSN ang www.ustream.tv/channel/global-filipino-radio-uk, bukod sa www.globalfilipinoradiouk.com, ang official website ng Global Filipino Radio UK. Sumayin niyo ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat at ang ating Panginoong Hesukristo ang kalagitnaan ng pagsamba. Dahil ang sentro ng pagsamba ay tungkol sa ating tagapagligtas na si Jesucristong ating Panginoon, na kasama ang dakilang banal na Espiritu. Ang good advice, the words of God, ang mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos, ang programang dapat pakinggan ng mga obra maestro. Tayo mag-aral, dagdagan at pagyamanin ang ating pananampalataya, mga gawa at pag-ibig. Ating ibahagi ang salita ng Diyos. Global Filipino, ayon sa banal na kasulatan, kay Juan Kapitulo 8, versikulo 47, siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, kaya nga hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ayon sa pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ayon naman kay Tito, Kapitulo 3, versikulo 14, dapat matutunan ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa araw-araw na pangangailangan upang magbunga. Ayon kay Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pangunang utos. Ayon naman kay Ephesians, Kapitulo 6, versikulo 23, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ito ang mga salita ng Diyos na inyong maririnig tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 linggo ng gabi dito sa United Kingdom, mula alas 6 hanggang alas 7 Lunes ng umaga sa Pilipinas, mula alauna hanggang alas 2 Lunes ng madaling araw sa Riyadh, Middle East, mula alas 5 hanggang linggo mula alas 5 hanggang alas 6 linggo ng hapon sa Toronto at Ontario, Canada, mula alas 2 hanggang alas 3 Lunes ng madaling araw sa USA, California. Ito ang Global Filipino Radio UK,
maglilingkod para sa mga bayanang Pinoy upang may matutunan, mapagyaman ang sarili natin, maging bukas, maging matatag at makapagbigay ng sapat na kaalaman anuman sa 7 aspeto ng tao bilang mungkahing kaibigan. Ang radyong may magandang layunin, Global Filipino Radio UK. Okay mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, anumang pagsubok o problema ang ating dinadala, Kapinoy, lagi tayong makinig o magbasa sa ating Diyos na tagapayo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang kabutihan at kaalaman ating ibahagi sa bawat tao para panatalihing maging kalmado at kayaning dalhin ng may kababahang loob at lawak ng unawa mula sa magagandang payo o mahusay na mungkahing kaibigan. Ang topic po natin ngayong gabi, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, Abril 14, 2013, ay tungkol sa una, babala tungkol sa paghatol sa ibang tao. Ang ikalawa, ang panalangin at ang mahusay o gintong panuntunan. Ang tungkol sa maliit at maluwang na pintuan. At ang ikaapat, ang isang halaman at ang prutas nito. At ang ikalima, ang 2 pundasyon na tinutukoy ng ating Panginoon sa ating bilang kapatid niya at anak ng Amang Diyos na nasa langit. Tayo po dadako na mga dinigilo kong mga tagapakinig sa unang topic, ang paghatol sa ibang tao. Ayon po mga ginigilo kong mga tagapakinig sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 6. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong yahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata ko, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at balik at kayo'y lapain. Yan po mga ginigilo kong mga tagapakinig, ang tungkol sa paghatol sa ibang tao at kung ano ang babala na nasusulat ayon kay Mateo Kapitulo 7 hanggang 1. Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Maliwanag na ang babalang ito ay bawal tayong mga tao na nilalang ng Diyos Amang nasa langit na humatol o humusga sa ating kapwa, sa ating kapatid, o kahit sa sinong lahi, sapagkat sa hatol na ating hahatol ay hahatulan tayo, at sa panukat na ating isusukat ay susukatin tayo.
Yan po ang paalala o mahusay na payo na sinasabi sa atin ng ating Panginoon ayon sa banal na kasulatan sa San Mateo Kapitulo 7 hanggang 1, versikulo 1, na ating binasa mula naman sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 6. Maliwanag rin mga ginigiliw kong mga tagapakinig na sinasabi ng ating Panginoon na huwag nating ibigay sa mga aso na ayon sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 6, na huwag nating ibigay sa mga aso ang anumang banal ni hihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Sa aking pagkaunawa, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, at maaaring kayo rin ay inyong maunawaan ang aking binigkas na ito na talata ng ating mula kay Mateo Kapitulo 7 hanggang 6. Na sinasabing huwag nating ibigay sa mga aso ang anumang banal. Para sa akin, ang ibig pa sabihin nito ay huwag nating, kung merong taong hindi nakikinig sa ating binibigay na magandang salita o paalala, huwag na natin itong ipagkaloob sa kanya, sapagkat ayon sa banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 7 hanggang 6, masasayang lamang ang ipagkakaloob nating mabuting balita sa kanya sa isang tao, sapagkat ayon ito ay yuyurakan lamang niya, yayapakan lamang at babaliwalain. At sa bandang huli, baka po tayo o lapain, ang ibig sabihin tayo kakagatin o maaaring tayo sasaksakin patalikod ng taong ating bibigyan ng mabuting balita, ngunit ito ay hindi niya bibigyang halaga. Sa halip, tayo sisirain niya. Ito po ang maliwanag na ayon sa Mateo Kapitulo 7 hanggang 6, na huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni hihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Yan po ang isa pang mahusay na payo, paalala ng ating Panginoon, na kailangan lagi tayong mag-iingat sa mga taong binibigyan din natin ng mahusay na payo o mga salita ng Diyos na ating ipagkakaloob sa kanila. Dahil doon, inuulit ko, ang pagbibigay ng mga salita ng Diyos ay tunay na mahalaga sa kapwa, subalit kung hindi ito bibigyang halaga ng pinagbigyan, ay maaaring gawang pa tayo ng hindi maganda sa ating sarili, katulad ng salitang baka kayo'y lapain. Okay, tayo po dadako na naman, mga ginigiliw kong tagapakinig, sa ikalawang topic natin, ang panalangin at ang mahusay o gintong panuntunan. Ayon sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 12, magsihingi kayo
at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga bagaman masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang ganyan sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta Ito po mga ginigilo kong mga tagapakinig. Ang panalangin at ang mahusay na panuntunan na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po niya sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga nakasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Saksi po ako sa ganitong klaseng sinabi ng ating Panginoon ayon kay Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. Sa tuwing ako po ay dumadalangin, nagdarasal, at humihingi sa ating Panginoon ng ating mga pangangailangan mula sa peace and love, ito po ay kanyang ipinagkakaloob sa akin. Katulad din po ng lakas ng katawan, katulad din po ng pag-iwas sa mga tukso. Hinihiling ko po ito sa Kanya at Kanya po ang ipinagkakaloob sa akin. At kapag meron naman po akong gustong makita, inahanap ko, hinihingi ko rin sa Kanya. Karakaraka, nasusumpungan ko po ito. At sa maraming beses, naranasan ko ang tumuktok sa Kanya lagi. At palagi po niya akong pinagbubuksan ng walang duda, walang halong bilot. Ang lahat ng aking hinihiling ay Kanyang pinagkakaloob sa akin. Sapagkat ang bawat humihingi ayon sa Kanya ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Yan po ang sa pangmahusay na payo ng salita ng ating Diyos. O nga naman po, hindi ba pag ang mga anak natin ay humihingi sa atin, Daddy, Mommy, ano ang pinagkakaloob natin? Hindi ba kung ano yung talagang hinihingi nilang nakakabuti sa kanilang kalusugan? Kung ito ay pagkain, kung ito ay sa kanilang pag-aaral, hindi ba pag tuwing kumakain, atin silang binibigyan ng masarap na pagkain na ayon sa kanilang kalooban? Hindi natin sila pwedeng pagkalooban ng masamang pagkain.
na siyang ikalalakas ng kanyang katawan. Natural, ang humihingi ng pagkain ay pagkakalooban ng makakalusog ng katawan. Ang Diyos, sinabi rin niya, bagaman ang masama ay masama siya, subalit kahit ang masama, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, hindi niyo po ba napapansin kahit sa mga dyaryo na lamang, kahit sa mga legend na masasamang sinasabi natin, pag humingi sa kanila ang ibang tao, sila'y nagkakaloob. Kaya po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, hindi po bawat kriminal, hindi rin po bawat masasamang tao o ano pa man ang karanasan ng isang tao na hindi maganda sa ating paningin, lalo na sa paningin ng ating Panginoon na Amang nasa langit at ng Panginoong Hesukristo, ay wala ng karapatang magbago. At sa kanyang pagbabago, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, nakadalasan o iilan, sabihin na natin iilan, ay mas higit pa sa mga taong alam nating mabuti ang ginagawa. Sila'y nagpakatao, nagpakabuti. Kaya huwag nating husgahan ang mga taong nagkakasala. Sa halip, ipanalangin natin o ibigay natin ang kanilang karapatang magbago ayon sa kanilang pagkatao, sapagkat kaparehas tayong dinalang ng Diyos na may pusong pinagkaloob na espiritu ang ating Amang nasa langit. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig natin na gawin bilang tao, gawin natin ayon sa kautusan ng Diyos at ayon sa mga isinalaysay din ng mga propeta sa atin. Yan po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang topic natin, ang kabuuan ng topic natin na ang panalangin at ang mahusay o gintong panuntunan. Ang lahat ay pinagkakalooban ng Diyos ayon naman sa kalooban ng isang tao, masama man ito o mabuti. Ngayon po ay dadako na tayo sa ikatlong topic natin, ang tungkol sa maliit at maluwang na pintuan. Ayon sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mga kakasumpong noon. Dito po sa katlong topic natin, ang tungkol sa maliit at maluwang na pintuan. O nga po naman, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, alam kong ito ay karanasan ninyo at napapansin din natin sa ibang tao. Kung bakit ayon sa salita ng Diyos, tayo raw ay magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat ang pintuan at malapad
ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. Bakit po? Sapagkat dito lamang po mga ginigilo kong mga tagapakinig sa ating ibinasa sa oras nito. Sadyang marami sa mundong ibabaw ang nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala sa mundong ito. Isa na po ako ron. Sapagkat ang mundong ito, saksi tayo na puro tukso, kaya puro kasalanan o halos kasalanan ang nagagawa ng tao mula sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan tatlong yan mga ginigiliw kong mga tagapakinig na aking sinabi. Diyan po nag-uumpisa ang lahat, ang punot dulo ng ating pagkakasala. Kaya tayo'y nahihirapan makapasok sa maliit na pintuan dahil sa ating mga gawang hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya gusto ng ating Amang Diyos na nasa langit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo'y makapasok sa maklipot na pintuan upang tayo'y makasama niya sa kanyang kaharian. At kung papaano po natin ito magagampanan o magagawa, mga ginigilo kong mga tagapakinig. Kailangan tayo po ay tumupad sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Alin yun? Ang paggawa unang-una, ang palawakin natin ang ating pag-iibig. Kapag may pag-ibig ang tao, naroon ang pananampalataya sa ating Panginoon. Ganyan din ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Pag meron tayong pagmamahal muna sa ating Panginoon, mamahalin din natin ang ating kapwa. Pag pinagmalasakitan natin ang mga salita ng Diyos, pagmamalasakitan din natin ang ating kapwa. Ito ay mga sample lamang mga dinidiliw kong mga tagapakinig na binibigyan ko ng pansin unang-una ang salitang pag-ibig at ang pananampalataya na may kalakip na gawa upang tayo ay makaspasok sa makipot na pintuan ng ating Amang makapangyarihan, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Madalit salita, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, lahat po tayo ay may pag-asang makapasok sa maliit na pintuan ngayon na sinasabi ng ating Panginoon na inuulit ko, ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya at sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating kapwa. Ganun din, kung may pag-ibig tayo at may pananampalataya sa ating Ama at sa ating Panginoon, kailangan natin itong dagdagan, aksyonan na may kalakip na gawa. Okay, dadako naman po tayo mga ginigilo kung mga tagapakinig sa ika-4 na topic. Ang isang halaman at ang prutas
ito upang ating malaman kung anong ibig sabihin nun, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Ayon kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 23. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinapuputol at inihahagis sa apoy, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala niyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yan po mga ginigilo kong mga tagapakinig, ang loob ng mga salita ng Diyos sa topic natin na ang isang halaman at ang prutas. Kung ano raw dapat ang bunga ng mansanas, dapat mansanas ang ibubunga nito. Kung ang santol ang ibubunga nito. Hindi dapat magbunga ng santol ang isang mansanas na puno, at hindi rin dapat magbunga ng mansanas ang isang santol. Ito'y halimbawa lamang po ayon sa salita ng ating Panginoon na aking ibinasa. Kaya tayo po'y binigyan ng babala. Tayo po'y binigyan ng babala para sa ating pananampalataya, na ayon sa Kapitulo 7, versikulo 15, na dapat daw tayong magsiingat. Kanino? Sa mga bulaang propeta. Hindi raw basta-basta lalapit sa atin ay tayo maniniwala na, sapagkat sila'y parang mga lobong maninila. Ito po yung mga tinatawag nating mga tao na ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos upang makaganyak ng mga tao. Ito po ay walang exemption. Lahat po ng tao sa buong daigdig ay pinaiingat ng ating Panginoon para sa mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na walang kabuluhan. At tapos, kung sila'y tutulong, kanilang isinisiwalat kung kani-kanino. Ang pagtulong nila'y kaplastikan lamang. Ang pagsasalita nila o pagmamalasakit nila ay pakunwari lamang.
Dahil doon, sabi ng Panginoon, hindi maaari ng mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Kailangan maiwasan ang ganitong klaseng pagkakataon upang ang ating may pagkaloob sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay mabubuting salita at hindi mismo ang magulang ang siyang magtuturo sa anak ng masamang salita o mga gawaing salita. Ito po palagi ang sinasabi ko sa aking mga anak sa tuwing kami ay nagkakaroon ng tinatawag na family prayer. Kaya mga ginigiliw kong mga tagapakinig, magsiingat po tayo sa mga lumalapit sa atin na sinasabing sila ang totoong reliyon o totoong maka-Diyos. Bagamat meron silang mga simbahan, ay wala namang pagmamalasakit sa kanilang mga kinakanlungan, mga pinapastulan, o hindi man lang marunong magbigay ng kusa sa tunay na nangangailangan. Ang bawat sino man na gumagamit ng salitang Panginoon pero wala siyang kusa, wala siyang pagmamalasakit, wala siyang pagmamahal, puro kaplastikan, paninirang puri, walang pakikiisa ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay yung mga mangingilang lobo na sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan pagkilala natin ang ating Amang nasa langit o kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-ibig, kailangan ipagkaloob naman natin na may kalakip na gawa. At huwag natin suklihan na ang mabuting gawa ay maging masama. At ang masama kailangan baguhin ng mabuting gawa. At huwag natin ituturo sa ating mga anak ang masasamang gawain. Kailangan kahit makasalanan tayo, ituro natin ang alin, ang mabubuting salita, ang mahuhusay na payo, ang salita o ang mga salita ng Diyos ang siyang ating ituro sa kanila. Huwag natin ibulid ang ating mga anak, ang ibang tao, ang ating pamilya, kamag-anak, kaibigan, na alam natin ito ay makakasama sa kanila. Yan po ang kabuuan, mga ginigilo kong tagapakinig sa oras na ito kung anong ibig sabihin ng topic natin, isang halaman at ang prutas na ito. Dadako na po tayo mga ginigilo kong mga tagapakinig sa ikalimang topic. Ano ang dalawang pundasyon na sinasabi ng ating Panginoon? Ayon sa Mateo, versikulo 24 hanggang 29, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang
mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at nabagsak at kakilakilabo ang kanyang pagkabagsak. Nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuturuang tulad sa mga kapamahalaan, at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Yan po mga ginigilo ko ang ikalimang topic, ang buong salita ng Diyos. Ang tungkol sa dalawang pundasyon. Ano itong dalawang pundasyon na ating binasa sa kasalukuyan? Mga ginigilo kong mga tagapakinig, may inyong narinig sa oras na ito. Sinabi ng Diyos, kaya't ayon sa Mateo Kapitulo 7:24, ito ang isang pundasyon. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hindi po ba napakaganda, napakahusay ng salita ng Diyos na ang paalalang ito kung ating bibigyang pansin na ang isang pundasyon na ito ay makakapagpaunlad sa ating pagkatao. Tayo matutulad sa isang matalinong tao kung tayo makikinig sa mahusay na payo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, sapagkat ang ginawa mo ng buong puso, buong kaluluwa na mabuti sa ating kapwa ay ginawa mo ito sa ating Panginoon namang nasa langit na nakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ayon sa Panginoon tayo mabuhay sa kanyang mga salita, sa isip at sa gawa, upang tayo'y maging isang matalino at magkaroon ng matibay na pundasyon. Dahil dito, tayo ay mapaparoon sa kanyang kaharian kung tayo patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. Ano ay ikalawang pundasyon? Ang ikalawang pundasyon, mga binigilo kong mga tagapakinig, ayon kay Mateo Kapitulo 7, versikulo 25. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang kalawang pundasyon, mga ginigilo kong mga tagapakinig, na ayon kay Mateo Kapitulo 7, versikulo 6, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Maliwanag, mga ginigiliw ko, mga tagapakinig, sa oras na ito. Tunay namang lagi napakaganda, napakahusay ay kalawang ang pundasyon. Napakahusay ng salita ng Diyos na paalala niya sa atin para sa ikalawang pundasyon nito, na kailangan tayo duminig upang hindi tayo maging katulad ng isang taong mangmang. Dinggin natin ang kanyang mga salita upang hindi tayo matulad sa isang mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Madaling salita,
ang ginigiliw kong mga tagapakinig. Ang ating Panginoon ay hindi tayo linalagay sa di magandang kalagayan, sitwasyon ng ating buhay. Mula nang tayo ay isinilang sa mundong ito, ang Amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat, tayo ay ilinagay niya sa matibay na pundasyon. At ang tao rin ang siyang sumira ng matibay na pundasyon, sapagkat ang tao rin ang lumabag sa salita ng Panginoon. Ang hindi nakinig sa tagubilin ng ating Panginoon. Kaya tayo ay nasadla at naging mahina ang ating pagkatayo, at diyan tayo sa buhanginan natayo, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Kaya para makapag-recover tayo, anong dapat nating gawin? Tayo ay sumunod sa alin? Sa mga alituntunin sa unang pundasyon ng ating Panginoon, ang makasunod sa kanyang mga batas, sa kanyang kalooban, nang walang paghalinlangan at halong biro at buong puso't buong kaluluwa. Nang magkaganon, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, hindi tayo matulad sa isang taong na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Nang kung dumating man ang ulan at bumaha, at umihip ang mga hangin, at inampas ang bahay, ang ating katawan ay hindi tayo babagsak, sapagkat tayo ay sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ako bilang makasalanan, buong puso, buong kaluluwa, sa araw-araw, dinadasal ko na ako ay bigyan niya palagi ng lakas at iiwas ako sa lahat ng tukso upang ako'y maging matibay sa Kanya, ang aking pananampalataya at ang aking pag-ibig sa Kanya at ang aking pag-ibig sa aking kapwa, sa aking pamilya, ay aking magampanan na ayon sa Kanyang kalooban. Sapagkat masarap, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang makasama sa kaharian ng ating Panginoong Amang makapangyarihan sa lahat, nang dahil sa anak niyang ating Panginoong Hesukristo, tayo ay ginawa nila ng bahay sa kanilang kaharian. Bagamat binigyan niya tayo ng free will, binigyan nila tayo ng kalayaan, ay hindi upang abusuhin ito. Ito'y upang gamitin sa mabubuting gawain para sa kaluluwalhati ng ating espiritu, na magkaganon Global Filipino na ating tagat na nakikinig sa oras nito
makisama sa kaharian ng ating Panginoon. Yan po mga ginigilo kong mga tagapakinig, ang kabuuan naman ng ikalimang topic natin ngayong gabi, ang tungkol sa dalawang pundasyon. Okay mga ginigilo ko, mga tagapakinig, gusto ko lamang pong malaman ninyo na ang good advice, the words of God, ang mahusay na payo ay ang mga salita ng Diyos. Ito po ay hindi isang reliyon. Ito po isang programa na aking ginawa na inyong makikita sa Facebook, na ngayon ay sanampalatuntunan sa Global Filipino Radio UK, na radyo mo, radyo ko, radyo natin lahat, at ang radyo ng Global Filipino. Gusto ko rin bigyang paliwanag sa inyo, mga ginigilo kong mga tagapakinig. Ako po ay isang makasalanan din, hindi isang banal. Sa harapan ng Diyos, lalo na sa harapan ninyo at sa harapan ng aking pamilya, na palagi ko pong itong binobroadcast na bulgaran. Ngunit gusto ko rin pong makapagbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos ayon sa aking karanasan at naranasan at mararanasan. Yan po mga ginigilo kong mga tagapakinig, na sana patuloy kayong makinig ng palatuntunang good advice, the words of God, ang mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos, nang makasama ko kayong makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Pag sinabi ko pong biyaya, hindi para yumaman, hindi po, hindi para yumaman tayo sa pamamagitan ng salapi, para tayo ay yumaman ayon sa kalooban ng Diyos. Yumaman tayo sa pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit, pakikipagkapwa-tao, nang walang kaplastikan, walang halong biro. Yun po ang kailangan natin, na kailangan ng tao o ng bawat tao na mapaunlad sa ating buhay na dapat gawin araw-araw. Ngayon po mga ginigilo kong mga tagapakinig, gusto ko muna po na bigyan ng buod ang ating mga naging topic ngayon. Mula sa topic natin, ang babala tungkol sa paghatol sa ibang tao, ang panalangin at ang mahusay o gintong panuntunan ng Diyos, ang tungkol sa maliit at maluwag na pintuan na ayon sa kasulatan, ang isang halaman at ang prutas nito at ang ibubunga, ang dalawang pundasyon na sinasabi ng Panginoon. Ano ang mga napulot nating mga babala o mahusay o mga paalala na payo sa mga salita ng Diyos sa atin, sa ating mga binalangkas? Unang-una, ang mahusay na payo ng ating Panginoon ayon kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 1, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Maliwanag, tayo binigyan ng babala, paalala, mahusay na payo ng ating Panginoong Diyos na kailangan huwag tayo mahatol sa kapwa natin. Ang ikalawa, ayon kay Mateo,
Kapitulo 7, versikulo 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal ni hagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Ito po ay isang babala para sa isang tao na mabuti ang kanyang kalooban, patuloy na nagbibigay ng mabuti sa isang tao o magandang salita, ngunit patuloy namang itong binabaliwala. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag na lamang bigyan, huwag ninyong ibigay sa aso, sapagkat baka tayo naman ay sirain o lapain, kagatin, saksakin sa likod ng taong ating pagbibigyan ng mabubuting salita ng Diyos. Ngayon, ang tatlong mahusay na payo. Ayon kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Maliwanag, huwag po tayong mahiya, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, na patuloy tayo dumalangin, magdasal sa ating Panginoon, at siya'y patuloy tayong bibigyan ng ating kahilangan, ng ating hinahanap, ng ating itinutuktok sa Kanya, at patuloy din tayong pagbubuksan niya ng walang alinlangan at walang pagdudusa, dahil ito ay aking karanasan. Ang ikaapat na mahusay na salita ng ating Panginoon, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Ito po yung tinatawag nating golden rule na sinasabi natin. Gawin natin sa ating kapwa ang dapat gawin natin, upang siya ang kapwa natin ay gawin sa atin ang nararapat na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po yung gawin mo ang masama, pag ginawang ka ng masama ng iyong kapwa, ay gawin mo rin na masama. Hindi po. Kailangan gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, at ng ating kapwa ay gumawa rin ng mabuti para sa atin, ayon ito sa kautusan ng ating Panginoon. Okay? Ang ikalimang mahusay na payo, ayon kay Mateo, Kapitulo 7 hanggang 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at mapalad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy magsisipasok. Saan po ba gusto niyong pumasok? Hindi po ba sa aking palagay, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, tulad ko rin kayo na gustong pumasok sa makipot na daan ng ating Panginoon, sapagkat kanyang sinasabi, maluwang daw ang pintuan na yon para sa mga sumusunod sa kanyang mga salita at mga alituntunin. Ang ika-anim na mahusay na payo, ayon sa Mateo, Kapitulo 7 hanggang 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapis sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Tayo po ay binigyan ng babala o mahusay na payo ng ating Panginoon na hindi raw tayo basta-basta maniniwala sa mga bulaang propetang dumarating sa ating buhay, at ganyakin tayo upang sumama sa kanila.
Ngayon, ayon naman kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 17, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Alin po daw ang nagbubunga ng mabuti? Ang bawat mabuting punong kahoy. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Alin ang nagbubunga ng masama? Ang masamang punong kahoy ay siyang nagbubunga ng masama. Ngayon, sa ikawalong kapitulo, mahusay na payo. Ayon kay Mateo 7, versikulo 24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. O ano pa bang gusto natin? Di po ba? Gusto natin na matulad sa isang matalino at tayo maging matatag sa harapan ng Diyos. Tulad ng pagsunod sa kanyang mga salita at isabuhay natin ito. At ang pangsyang mga ginigilo kong mga tagapakinig na mahusay na payo ng ating Panginoon. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 26, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Kaya nga po binigyan muli tayo ng babala ng ating Panginoon Jesucristo na huwag daw tayong tutulad sa alin sa isang taong na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Huwag po tayong tutulad sa mga taong mapagpaimbabaw ng ginigilo kong mga tagapakinig, mapagkunwari, na patuloy na gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon. At palagi gawin natin araw-araw makagawa tayo ng mabubuting bagay sa ating kapwa. Dahil doon, makasunod tayo sa mga salita, sa mga payo, sa mga paalala ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita. Kaya mga binigilo kong mga tagapakinig sa oras na ito, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng tinatawag nating ikalawang pagkakataon na ating bigyang halaga ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo na siya puling naging sangkalan natin upang tayo ay mapalapit muli sa ating amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa at ang siyang gumawa sa atin na kawangis niya. Na sana hindi masayang ang mga sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon na dapat sana tayo ang gagawa nito. Subalit, siya na lamang ang namagitan ng dahil sa sa pag-ibig, pananampalataya na may kalakip na gawa. Okay, mga ginigilo kong mga tagapakinig, subayin nyo nawa palagi ang kapayapaan at ang pagpapala ng ating punong kapal sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kasama ang dakilang banal na Espiritu. Muli na naman
po tayong magkakanig bukas ng gabi sa palatuntunang The Global Filipino, mga bayaning misyonerong Pinoy, sa ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng gabi sa United Kingdom mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa bansang Pilipinas. Ito po ang inyong kaibigan, Joe Galvez Garzang. Naway lagi kayong pagpalain ng ating pong may kapal. Ninyo lamang maririnig ang good advice, the words of God, ang mahusay na payo, ang mga salita ng Diyos, dito lamang sa radyo mo, radyo ko, radyo nating lahat, Global Filipino Radio UK. God bless United Kingdom, God bless Philippines, God bless Filipino. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig mula Lunes hanggang Linggo dito lamang sa Global Filipino Radio UK, ang radyo ng Global Filipino. Good night po sa inyong lahat.